base na rin sa kahilingan ng aking mga kaibigan at kakilala, ako ay nagbubukas nitong bagong channel at ang unang content o ating pag-uusapan ay tungkol sa kung paano manalo sa isang elective position, sa isang election dito sa Pilipinas. Bago tayo magsimula, gusto ko muna palang magpakilala sa inyo. Ako po ay si Attorney Cesar E. Malazarte. Ako po ay isang retiradong huwes at bago maging huwes, ako ay nagsilbi bilang land use planner sa Housing and Land Use Regulatory Board, kung saan ang aking pinakahuling posisyon na inabot sa opisinang yun ay Regional Director o Regional Head sa Region 8, Tacloban City, Samar Leyte area, including the province of Biliran. Ako rin po ay naging public attorney dito sa Bicol. Naging city legal officer ng Legazpi City for more than a decade. Naging private practitioner din po ako. Naging election lawyer, civil and criminal lawyer, pati labor cases and administrative cases. Naging professor din po ako ng College of Law dito sa Legazpi City. Naging legal counsel din ako ng PIDEA, Region 5, Bicol. Yan. Simulan natin po ang ating pag-usapan ngayon. Yun nga, nasabi ko na. Ang pagdesisyon na magkumandidato sa Pilipinas ay hindi lang pangkaraniwang desisyon kasi maapektuhan yan ang budget ng pamilya. Kaya ang unang pag-uusapan natin ay ang pera. Dapat ikaw ay may pera kung ikaw ay kakandidato. Pag kakandidato ka, dapat may separate budget ka. Ang budget mo na yan para sa kampanya ay dapat sufficiente at flexible. Anong ibig sabihin ng flexible? Dapat may allowance ka sa mga unexpected expenses. Dapat maisip mo na, ma-anticipate mo na yan. Pag-isipan mo muna bago ka gumalaw, magkampanya. Halimbawa, mag-ikot-ikot, magpakilala. Ano yung mga unexpected expenses halimbawa? Andyan yung may mapadaan ka sa isang lamayan sa patay. Siyempre, tradisyon natin yan. Dapat ikaw ay makiramay at magbigay ng abuloy. Andyan yung may nagbe-birthday sa dinadaanan mong campaign sortie. Siyempre, alam nga namang umiwas ka dyan. Hindi basta-basta, malaman pa yan ng may celebrant, magagalit sa'yo at baka malaking issue, pwedeng palakihin pa yung issue na yan. At pwede may madaanan kang kasalan. Sa kasalan may mga traditional tayo, may mga tradisyon tayo. Halimbawa yung sa Samar Leyte area may tinatawag silang kuratsa pag may kasalan. Tulad ng isang magsasayawan yan at nagsasabog ng pera. Ay kung ang pera mo dyan ay lahat tig 1,000, isang tali niyan, mga 100,000 na. Isasaboy mo yan habang nagsasayaw. Yan ang kuratsa dyan sa Samar Leyte area. Yan ang tradisyon nila. Merong all over the Philippines, meron din yung kinakabitan habang kinakasal sa damit ng pera. Yan ang mga unexpected expenses. Kaya, sufficient and flexible budget. Dapat anticipated mo na yung average daily expense mo. Ibig sabihin, ang
araw-araw na gagastusin mo ay may, sabi nga nila, may ballpark figure ka na. May estimate ka na, more or less. Kaya para hindi ka kapusin bigla o magkulang, nasa alanganin. Kaya saka sinasabi ko na nga kanina, separate, hiwalay ang budget ng pangkampanya mo sa budget ng pamilya mo. Mamaya may nag-aaral ka pang anak pala o kaya kung anong pangangailangan, yung pala may hindi na kumakain yung kinulang na sa pagkain dahil sa budget mo na nakakulangan. Ganyan. At saka ang itong budget may mga allowed saka hindi allowed. Pinapayagan ng batas. Nakalista yan sa Omnibus Election Code. Diyan sa Section 102, meron diyang mga enumeration ng mga pwedeng gastusin sa pagkampanya. Transportation halimbawa, pagkain, mga drinks, mga propaganda. Kasi after election, magagawa rin kayo ng statement of contribution and expenditures. Yan, i-discuss natin yan sa later part ngayon. Kaya, saka bago ka pala simula ng iyong kampanya, mag-ikot, magpakilala sa lugar kung saan ka kakandidato, dapat, kung mapupwede lang, ikaw ay may mga contact na rin. Mag-establish ka na ng mga maaasahan mo rin na possible campaign contributors. Siyempre sila mapepera. Yung mga anong klase itong mga contributors na posible mong lapitan? Yung mga party mates mo, halimbawa kung ikaw may partido, siyempre kung halimbawa kakandidato kang mayor, saan ka ba naka-align? Sino yung congressman mo, halimbawa, o yung gobernador mo? Lalapitan mo siya, boss, magkapartido naman tayo, matagal na tayo nagsama, ano daw, makatulungan mo naman ako sa aking kampanya. Anyway, magkapartido nga tayo, dadalhin naman kita. Mga ganun ba? Kapartido. Those are possible sources of campaign contributions. Isa pa, business interest groups. Pero ito, dapat ingat ka dito sa mga business interest groups kasi ang mga yan ay nagbibigay rin sa mga naglalaban-laban. Magkabilaan ng bigayan yan eh. Halimbawa, may sa kabila, liberal, halimbawa, nasyonalista, o kung sino ano man pa dyan, mga 2-3 naglalaban-laban ang binibigyan niya, halimbawa sa isang posisyon, para makasiguro na kung sino man ang mananalo, malalapitan nila, magagamit nila. Kaya, interest groups, may mga interest yan, na maghihintay lang sila na manalo yung manok nila, at sila na yung hihingi na ng pabor, yun. Kaya, ito ang pinakadapat ingatan ng mga kumakandidato. Baka lapitan ka, ang hingin sa iyo ay siyang illegal na bagay o that will compromise o mapapapunta ka sa isang alanganing posisyon na makakasira sa iyong pagiging opisyal ng bayan. Yan, mga business interest group. Pero pag nakakuha ka ng may mga magandang adhikain, ng mga campaign contributors, yung mga advocates, halimbawa, may mga advocacy sila, may mga dinadala silang mga pinakikilaban ng mga adhikain sa lipunan, maganda. Lalo na kung may pera na pwedeng i-share sa iyo, ipamigay sa iyo. Pero bihira yan. Kaya, at ang panghuling dito tungkol sa budget, yun nga, within 30 days, pagka-election pala, halimbawa, after May 9, 5 days, within that 5 days after election, kayo ay susulatan. Kung ikaw ay kandidato, manalo ka man matalo, susulatan kayo ng COMELEC na mag-submit o mag-file ng sworn statement of
contributions and expenditures. Kung ano at magkano ang ginastos mo sa iyong kampanya sa eleksyon na yan. Kahit ikaw ay natalo, kahit ikaw ay, lalo na pag ikaw nanalo, manalo, magsasubmit ka nito. Pag hindi ka nakapag-submit, may mga penalties yan. Pero bago tayo sa penalties, ano bang dapat may mga gastusin na hindi mo lalampasan. Halimbawa, kung ikaw ay kandidato sa pagiging mga local policy, sa local na lang muna tayo. Ikaw ay may partido, halimbawa. May partido, halimbawa, partido ka ng nationalista, halimbawa, NPC. Ang allotted sa'yo, ikaw ay pinapayagang gumasto ng 3 piso bawat isang rehistradong botante sa iyong lugar. Halimbawa, pag mayor sa munisipyo o sa syudad, yon 3 piso. Kung ikaw naman ay independente, walang partido, ikaw ay pinapayagan ng batas, ng Omnibus Election Code, ng gumasto ng 5 hanggang 5 piso bawat rehistradong botante. 5 pesos for every registered voter in your area. Diba ba, kung governor ka, kandidato ka governor, kung ilan ang rehistradong botante sa province, yun, times 5. Pero na lang, yung mga may mga partido, ang political parties nila ay pinapayagan pa, ay may nagumasta ng 5 piso for every registered voter. Halimbawa, mayor ka, pera nung 3 piso sa bilang kandidato, may 5 piso pa ang partido mo na pwede mong i-charge sa partido, sa political party mo. Bali, 8 pesos kung may partido ka sa naggastusin. Of course, hindi naman ito practical. Actually, sa gastusin ngayon, sa mahal ng mga bilihin ngayon, kulang talaga ito. At naglalakihan pati ang mga tarpaulin ng mga kandidato. Kaya maraming ingat dito dapat kasi may alam na tayo na na-disqualify. Governor pa nga ata dito sa somewhere dito sa Luzon na nag-submit siya ng hindi nabasa ng masyado ng abogado niya o kaya siya mismo hindi nagtanong-tanong, lumampas, humigit sa limitasyon ng allowed expenses niya. O ganon. Kaya na-disqualify. Yan mga walang kalaban-laban ka. Sabi nga nila, yan mahirap. Walang hospital sa reckless, sa tanga. Kaya nga. Paano naman kung ikaw ay hindi nag-submit nitong sworn statement of contribution and expenditures? Ay sa first offense, pag una ka palang hindi nag-submit niyan, pamumultahin ka lang naman ng between 1,000 pesos hanggang 30,000 pesos. Fine. Well, fine, thank you. Ngunit sa second offense, umulit ka, halimbawa, kumandidato ka ulit, kasi natalo ka, halimbawa. Ito remind ulit. Manalo, batalo talaga magsasubmit ka. At second offense, na kumandidato ka ulit, hindi ka na naman nag-submit ng sworn statement of contribution and expenditures. Ikaw ay pwede nang pamultahin ng doble from 2,000 pesos to 60,000 pesos. Range yan. Pipili lang dyan ang COMELEC kung magkano ang bumulta. Plus, ito ang matindi. Ikaw ay pwede pang perpetually ma-disqualify habang buhay to hold public office. Ibig sabihin, pag pangalawang hindi ka nag-submit ng sworn statement of contribution and expenditures sa iyong pagkandidato, for the second time,
ikaw ay perpetually disqualified to hold public office. Hindi ka na maaaring ma-appoint o kaya magkandidato, kahit ma-appoint bilang janitor sa isang LGU o sa gobyerno, isang agency ng gobyerno, dahilan sa perpetually disqualified ka na to hold public office. Yan ang pinakamatinding pwedeng mangyari sa mga makakalimutin na mag-file nitong sworn statement of contributions and expenditures. Diyan po natatapos yung unang segment ng ating usapan dito sa how to win an election in the Philippines, paano manalo sa isang elective position dito sa ating bansa. May mga susunod pa, kaya na-segment tayong pag-uusapan, kaya pakiusap lang po, please like, share, and subscribe, and click the bell button below para ma-notify kayo sa susunod na segment upload ko tungkol dito sa how to win an election in the Philippines.